Ako si Soldad at ito ang diary ko. At isasalaysay ko rito kung ano ang mga karumal-dumal naming karanasan dito sa Casa Castellano. Magandang araw po, Doña Amanda. Ito ang bungad ko sa matandang nakaupo sa wheelchair na sumalubong sa akin mula sa pinto. Sa likuran ko ay naroon si Lucas, ang aking asawa. Bahagya itong yumuko nang lumapit sa amin si Doña Amanda. Magandang araw po, Doña Amanda. Ngumiti sa amin ang dunyang may lahing Kastila. Ikaw ba si Soldad? Opo, bagamat hindi nalalayo ang edad naming dalawa ay pinili ko na lang na igalang siya. Hindi naman kasi lingid sa aming kaalaman, kasama ng aking mga kababayan na ang mga Castellano ay isang maharlikang angkan. Ilang sila sa mga tao? Dahil masyado silang mga metikuloso, alta, at ang mayayaman talaga ay may mga sariling mundo. Good. Halika't tumuloy kayo, anyaya niya sa amin matapos pagulungin ang kanyang wheelchair papasok sa sala. Kapwa kami napangiti ni Lucas nang matanggap namin ang paunlak ng Donya. Have a seat, anya Donya nang makalapit kami sa bagamat mukhang antike ay siguradong mamahaling sofa. Mabait naman pala siya, hindi kagaya ng usap-usapan sa bayan na suplada si Donya Amanda. Siguro ay nabuo lang talaga ang chismis na iyon dahil nga sa bihira nilang makita ang Donya. Dahil may kalayuan sa kabihasan ang kinaroroonan nitong kanilang marangyang kasa. Salamat po, maingat akong umupo roon na para bang ayaw kong magasgasan kahit konti ang magandang sofa. Napakaganda po ng mansyon nyo, Doña Amanda. Nakangiti si Lucas habang nakatingin sa paligid. Salamat, biglang sumeryoso ang mukha. Nangginang, alam nyo na siguro ang dahilan kung bakit kayo narito. Nagsabay kaming tumango ni Lucas. Kailangan din po namin ng trabaho, Doña Amanda, kaya po kami nandito. Huwag kayong mag-alala, kahit kami may edad na, masisipag pa rin kaming mag-asawa. Kinuha ng matanda ang aking kamay. Handa akong magbayad ng malaki, may sigla sa tinig niya. Mahina kaming napahalakhak ng asawa ko. Hindi naman talaga namin kailangan ang malaking pera, wala naman na kasi kaming binubuhay na pamilya. Kami na lamang ni Lucas ang magkatuwang sa buhay. At ang tanging nais na lang namin ngayon ay kumita para sa among pangangailangan. O paano? Halika na para makilala nyo na si Christian ang apo naming mag-asawa. Narito siya ngayon sa amin, ani Doña Amanda. Halos sabay pa kaming tumango ni Lucas. Sige po, Alberto, sigaw ni Doña Amanda. Maya-maya lang ay sumulpot si Don Alberto mula sa kusina. Nagpupunas ng kanyang kamay ang Don. Ngumiti ang matandang lalaki nang makita kami. Oh, you're already here. Lumapit agad siya at kinamayan kami. Ay charmem, ang laking tao pala nitong si Lucas. Tiningala ni Don Alberto ang asawa ko. Ngumiti si Lucas matapos mapayuko. Kahit kasi malaking tao itong asawa ko, mahiyain talaga ito. Hindi naman siguro nalalayo ang edad natin, ano? Sabi pa ni Don Alberto bago napahalakhak. Oh, siya. Halika na. Dalhin na natin sila kay Christian, singit ni Doña Amanda. Mabuti pa nga. Lumapit si Don Alberto sa wheelchair ni Doña Amanda at itinulak ito. Sumunod kami sa dalawa. Pagkalapit namin sa hagdan, binuhat ni Don Alberto ang matandang babae at iniakyat sa itaas hanggang sa makarating kami sa isang kwarto. Bukas na ang kwarto kaya pumasok na kaming lahat. Maingat na ibinaba ni Don Alberto si Doña Amanda sa isang kama katabi. Ang nakahigang lalaki. Napakagwapong binata, napakaamo ng mukha. At tiyak ko na matangkad ito kapag nakatayo. Pero bakit ganito? Bakit siya tulala? Hinalikan ni Doña Amanda sa noo ang binatang nakahiga sa kama. May kaunting luha sa kanyang mga mata. How are you, Christian? Tanong niya sa binata na hindi naman umimik. Nakahiga pa rin ito at tulala. Nagkatinginan kami ng asawa ko. Wala naman kayong ibang magiging trabaho rito kundi bantayan ang aming apo, paliwanag ni Don Alberto. Aayusin po namin ang aming trabaho, sagot ni Lucas. Makaaasa po kayo. Mawalang galang na po, sinilip ko ang binatang nakahiga. Ano po bang nangyari sa kanya? Soldad, agad akong sinaway ng asawa ko. It's okay, awat ni Don Alberto kay Lucas na pinagalitan ako. Bumuntong hininga muna ang matandang lalaki bago nagkwento. Ang totoo, hindi rin namin alam.
Ilang buwan pa lang siyang nagbabakasyon dito nang bigla na lang siyang nagkaganyan. Kung saan-saan na namin siya inilapit na albularyo, pero walang makapagpagaling sa kanya. Albularyo. Bakit sa albularyo nila dinadala ang apo nila at hindi sa doktor? Kaya naman nilang dalhin sa Maynila si Christian kung gugustuhin nilang mag-asawa. Napalunok ako. Kawawa naman ang binatang ito. Napakagwapo pa naman niya. Sayang naman siya. Please lang, wala muna sanang makaalam ng kalagayan niya. Pakiusap ni Doña Amanda sa amin. Oo po, sige po, tumango ako. Sana ay wag makararating sa bayan ang tungkol sa apo namin. Malabo naman iyong mangyari. May kalayuan ang lumang mansyon na ito sa bayan. Saka private property ang Casa Castellano. Kaya malabong may bigla na lang pumasok at makiusyoso rito. May isa pa kaming apo na nag-aaral sa Maynila. Kapatid siya ni Christian, makikita sa mukha ni Don Alberto ang lungkot. At hindi niya pa alam ang tungkol dito. Ayaw na rin namin na malaman niya na malala ang kanyang kuya. Magkasunod kaming napatango ng asawa ko. Ano man ang mangyari kay Christian, ipaalam niyo agad sa amin. Huwag niyo sana siyang iiwan kahit anong mangyari, wika ni Don Alberto habang ang mga mata niya ay nakatitig sa apo na nakahimlay lang sa kama. Habang ang aking naramdaman, hindi lang sa kanilang apo na si Christian, kundi pati na rin sa kanilang mag-asawa, alam ko ang sakit na nararamdaman nila. Ganito rin ang sakit na naramdaman namin ni Lucas nang iwan kami ng aming anak at apo na sumakabilang buhay na, bantayan mo si Christian. Soledad malat ang tinig ni Doña Amanda habang sinasabi sa akin ito. Huwag mo siyang pababayaan. Mahal na mahal namin ang aming apo. Hindi namin kakayanin kapag may nangyaring masama sa kanya. Hindi ko po siya pababayaan. Nalimpungatan ako habang nakaupo sa isang upuan malapit sa kinahihigaan ni Christian. Makatulog pala ako. Hindi ko naman layan dahil habang binabantayan ko ang binata ay naisipan kong magbasa ng libro. Sinilip ko ang bintana. Malalim na pala ang gabi, nakapagtatakang puno ng kandado ang lahat ng pinto rito. At bakit pa hindi ko na itanong kay Doña Amanda kung bakit nakagapos ang apo nilang si Christian sa kinahihigaan nito? Nilapitan ko ang binata at sinubukan siyang kausapin. Kumusta ka, Christian? Ako si Soledad. Hindi siya umiimik. Tulala lang siyang nakatingin sa kisame. Hinimas ko ang kanyang buhok. Huwag kang mag-alala. Bantayan kita. Wala akong nakitang reaksyon sa kanyang mukha. Nakadilat lang siya. Naalala ko tuloy ang nag-iisa apo namin ni Lucas kasing edad na sana siya ni Christian buhay pa ito. Tela, nasaan na ba si Lucas? Ang sabi niya ay kukuha lang siya ng pagkain ni Christian. Akma ko ng tatalikuran ay Christian nang marinig kong bumuka ang kanyang bibig. Mabilis ko siyang nilingon. Mayroon siyang ibinubulong. Christian Hugh. Mabilis siyang nagsasalita pero wala naman akong naririnig. May sanasambit siya na hindi ko maunawaan. Hindi siya kumukurap habang bumubulong. Inilapit ko ang aking tainga sa kanyang bibig, Christian. Hindi kita maintindihan eh. Hindi ko siya marinig. At kung marinig ko man ang mahina niyang isinasambit, hindi ko rin maiintindihan. Nagsasalita siya ng ibang lingwahe. Sandali lang. Tinalikuran ko na siya para lumabas ng pinto. Kailangang malaman ito ni Doña Amanda. Ngunit bago ko pa mabuksan ang pinto ay itinulak na ito ni Lucas, hinila niya agad ako palabas ng pinto. Umalis na tayo rito. Napakalamig ng kanyang palad. Ha? Saan tayo pupunta? Wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Aalis na tayo rito, nanginginig siya. Pumreno ang mga paa ko. Ano bang pinagsasabi mo? Paano si Christian? Kailangan na nating umalis dito. Bakit? Anong nangyayari? Napahila mo siya sa kanyang mukha matapos magpalakad-lakad. Hindi tayo aalis hanggat hindi mo sa akin sinasabi ang dahilan. Lumapit ako sa kanya. Lucas, may responsibilidad tayo rito. Trabaho natin na bantayan si Christian. Papatayin nila tayo. Napaatras ako sa sinabi niya. Ha? Hinawakan niya ako sa balikat. Makinig ka, Soledad. Nakipagkasundo ang mag-asawang amo natin sa Diablo para pagalingin si Christian. Napatunga nga ako sa sinabi niya. Pumiyok siya.
At tayo ang gagawin nilang alay. Napailing ako sa sinabi niya. Hindi totoo yan. Hindi talaga nila kailangan ng katulong na magbabantay sa apo. Nila. Tagaktak ang pawis niya. Ano bang sinasabi mo riyan? Ang kailangan nila ay ang taong ialay nila sa Diablo para gumaling ang kanilang apo. Nasaan ang asawa ko? Kung hindi ko pa narinig ang tila mabigat na patak ng tulog na bumabagsak sa sahig ay hindi pa ako mapapamulat. Nasaan ako? Bakit napakadilim ng paligid? Wala akong makita, subalit may naamoy akong masangsang. Ano ang amoy na iyon? Saan kaya nanggagaling iyon? Sinubukan kong kumilos para lang malaman na nakagapos ang aking mga kamay sa aking likuran. Anong nangyari? Anong ginagawa ko rito? Nasaan si Lucas? Unti-unti ay bigla kong naalala ang mga nangyari. Hindi ko na nga lang alam kung kailan nangyari. Pero natatandaan ko na ang lahat. Naganap ito matapos naming magtangka ni Lucas na umalis sa kasa. Ngunit totoo ba ang sinabi ng asawa ko? Naialay kami ni Don Alberto at Doña Amanda sa isang Diablo para gumaling si Christian mula sa sakit nito. Hindi ako makapaniwala. Ayoko sanang maniwala kung hindi pa kami nawalan ng malay tao ni Lucas matapos may humampas sa ulo namin. At heto nga, pagmulat ko ay narito ako sa isang kwarto na hindi ko alam kung saan. Madilim ang paligid. Wala akong ideya kung ano ang nasa tabi ko maliban sa amoy na naaamoy ko. May umungol sa di kalayuan. Sa pandinig ko ay tila ba may napupunit na mga laman. May tao-tao ba riyan? Nangangatal kong tanong. Hindi ako gaanong makapagsalita dahil nanunuyot ang aking lalamunan. Ilang araw na ba akong nandito? Bakit pakiramdam ko ay wala na akong laway? Umungol muli ang kung sino. Napalunok ako. Hindi ko alam kung sino ito. Tao po. Napaluha ako. Tulungan niyo po ako. Subalit biglang naglaho ang narinig ko. Sinubukan kong igalaw ang mga kamay kong nakagapos pero wala akong lakad. Hindi ko na maramdaman ang braso ko. Namamanhid na ang mga ito, sinikap kong nakatayo, subalit nanghihina ako. Bakit nga ba nanginginig ang mga tuhod ko? Tulog eh. Sumigaw ako pero mas mahina pa ang boses ko sa bulong. Namamalat ako. Nananakit ang lalamunan ko. Soldad. Isang tinig ang narinig ko sa di kalayuan. Lukas nilingon ko ang paligid kahit wala akong matagpuan. Tulungan mo ako, Soledad. Nasaan ka? Tulungan mo ako. Napahagulhol ako. Wala akong magawa kundi ang gumapang. Nasaan ka? Tulong. Pinakinggan ko ang boses niya. Hindi ko man siya nakikita, alam kong malapit lang siya. Nasaan ka eh? Iyak ko. Hirap na ako. Hagulgol niya, and nariyan na ako, biglang may liwanag na sumalubong sa akin. Napapikit ako dahil masakit ito sa mata. Bumukas pala ang pinto. Binuksan pala ni Don Alberto ang pinto. Don Alberto, tumingala ako. Madilim ang kanyang mukha. Magandang araw, Soledad. Gising ka na pala, mapait siyang ngumiti sa akin. Tulungan mo ako, tulungan mo po kami ng asawa ko. Napayo ko siya. Pagkuwan ay umiling siya. Marahan akong napalingon sa tabi ko at ganoon na lang ang pagkagimbal ko nang makita Sir Lucas, walang baro ang asawa ko at walang saplot. Nakaluhod ito na nakayuko. Duguan ang kanyang likuran na halos lumitaw na mula sa kanyang balat ang kanyang buto. Dito pala nagmumula ang masangsang na amoy. Natutok ko ang aking bibig kasabay ng aking pagluha. Gumapang ako papalapit sa kanya. Diyos ko, Lucas, anong nangyari sa'yo? Tulungan mo ako. Ito lang ang nasabi niya. Nanghihina siya. Hindi siya makagalaw sa sakit marahil dahil namamaga ang likuran niya. Bukod kasi sa dugo at sugat na nasa balat niya, mayroon na ring kulay dilaw. Naimpeksyon ang bahaging ito kaya pihadong kumikirot ito sa sakit. Anong nangyari sa'yo? Lalo akong napahagulhol. Kailangan niyang maging mahina, lumapit sa amin si Don Alberto. Kailangang mahina ang katawan niya. Ha? Ialay namin siya sa Diablo. Napanganga ako sa sinabi ni Don Alberto. Ialay namin siya kapalit ng kaligtasan ng apo ko. Gumapang ako papalapit sa kanya. Maawa po kayo. Huwag niyo po itong gawin sa amin. Huwag niyo po itong gawin sa asawa ko.
I'm sorry, Soledad. Pero ito lang ang alam naming paraan ni Amanda para mabuhay ang apo ko. Tinalikuran niya ako sandali upang lumabas sa pinto, at pagbalik niya ay may dala na siyang martilyo. Ano pong gagawin niyo? Hindi siya sumagot sa tanong ko. Basta lang siya lumapit kay Lucas at pinukpok niya ito sa likod. Napahiyaw sa sakit ang asawa ko. Maawa kayo sa asawa ko. Gumapang ako papalapit kay Lucas, subalit bago ako makalapit ay nakailang hampas na ng martilyo si Don Alberto sa likuran niya. Parang mawawalan ng ulirat ang asawa ko sa sakit habang sinasalo ng likuran niya ang bakal na martilyo na pumupukol sa laman niya. Talsik ang dugo sa aking mukha. May mga piraso ng buto akong nakita na mukhang nadurog na. Aluses. Hagulgol ko matapos kong iharang ang katawan ko. Gusto kong iligtas ang asawa ko. Gusto ko siyang lapitan. Hindi ko naman siya magawang yakapin dahil nakagapos ang mga kamay ko. Napabuga ng hangin si Don Alberto. Kulang pa yan, Soledad, kailangan ay mahinang-mahina siya. Napakahayop nyo. Anong klaseng mga nilalang kayo? Nagblangko ang kanyang mukha. I'm sorry. Mahal na mahal ko si Christian. Mahal na mahal ko ang aking apo. Pagkasabi niya nito ay tinalikuran na niya kami. Si Christian ang nag-iisa kong apo dahil anak sa iba ang pakatid niya. Si Christian lang ang tagapagmana namin ng asawa ko. Siya na lamang ang mayroon kami at ayaw namin siyang mawala sa amin. Pero ang asawa ko, mahal na mahal ko siya. Sinilip ko ang mukha ni Lucas na halos nakasubsob na sa sahig. Lucas, Diyos ko, iyak ko. Hirap na ako. Anya habang nanginginigang ang katawan niya. Awang-awa ako sa lalaking pinakamamahal ko. Hindi ko na sinasaktan siya sa harapan ko pero wala naman akong magawa. Pinilit kong gamapang at lumapit sa kanya. Idinampi ko ang aking pisngi sa duguan at sugatan niyang ikuran. Napakainit niya. Mukhang napakataas ng kanyang lagnat. Bumukas muli ang pinto at may naghagis sa amin ng tinapay. Sa sobrang gutom ko, kahit nasa sahig ito ay inabot ito ng bunganga ko. Hindi ko na alintana ang lasa nito gayong alam ko na puro amag na ito na amoy ko na mabaho ang pagkain pero hindi ko naman nalalasahan na sira na ito. Gamit ang aking ngipin, kinagat ko ito at iniabot sa bibig ni Lucas. Palibhasa ay gutom na rin siya tulad ko. Sa kabila ng sakit na nararamdaman niya ay magawa pa rin niyang ngumuya. Kaya mo bang tumayo? Tanong ko sa kanya na nanginginig ang mga labi, kahit ang boses ko ay nanginginig. Umiling siya. Masakit ang likod ko. Kailangan nating makatakas dito. Hindi ko kaya. Napaluha siya. Masakit ang likod ko. Bumukas muli ang pinto at sinalubong kami ng liwanag. Mula sa pinto ay humakbang papasok si Don Alberto. May hawak siyang timba na may lamang tubig. Nakapagtatakang umuusok ang tubig sa loob ng timba. Ano yan? Hindi ko gusto ang aking naiisip. Umalis ka riyan, Soledad, kung ayaw mong mabalian. Maawa kayo sa asawa ko. Bahagya lang siyang napaisip. Ngunit maya-maya lang ay isinaboy niya sa likuran ni Lucas ang mainit at kumukulong tubig. Ilang sandali pa'y sumilip sa pinto si Doña Amanda, malungkot siyang ngumiti sa amin. Nakahanda na si Christian. Mula sa likuran ng pinto kung saan ako naroon. Narinig kong kumalas ang mga kadenang nakakandado rito. Maya-maya pa'y tumilapon na mula sa labas nito ang ilang piraso ng tinapay na kahit inaamag na ay agad kong dinampot at isinubo. Gutom na gutom ako. Kahit anong klase ng pagkain pa ang ihagis nila mula sa labas, panisman o bulok na, ay kakainin ko. Ang importante ay magkalaman ang aking kumakalam na sikmura. Nilingon ko si Lucas na nasa likuran ko. Kung noong una ay hindi ko siya makita dahil sa dilim. Ngayon ay nakakasanayan na ng mga mata ko ang kadiliman. Nabubuo na ngayon sa imahe ko ang hubog niya kahit mas madilim pa sa gabi ang kapaligiran. Nilapitan ko siya at pilit na isinubo sa natutuyot niyang mga labi ang piraso ng tinapay na itinira ko. Kakainin mo ito. Nanginginig ang mga daliri ko. Tila ba may humahalukay sa sikmura ko at nagsasabing ako na lang ang kumain yon. Agad naman nginuya ni Lucas ang piraso ng tinapay na inilagay ko sa kanyang bibig. Lumagutok ang mga buto niya sa panga habang ngumunguya siya. Tumutulo ang laway niya habang nanlilisik ang kanyang mga mata.
Habag na habag ako sa kanya. Tila ibang tao na siya. Ano bang ginawa nila sa asawa ko? Bakit pa siya nagkaganito? Natatandaan ko na matapos nilang saktan at pahirapan ang aking asawa ay kinuha nila ito kahit wala itong malay tao. Isang araw rin siyang nawala at pagbalik niya ay ganito na siya. Hindi ko na siya makausap. Malikot na ang kanyang mga mata na para bang may kinatatakutang nilalang. Lagi na ring nangangati ang kanyang likuran. Hindi ko naman ito magawang kamutin dahil halos wala na itong balat at laman. May mga gabi pa na bumubulong siyang mag-isa, may sinasabi siya na siya lang ang nakaalam. May mga sinasambit. Siya na siya lang ang nakaintindi. May mga titig siya sa akin na para bang gusto na niya akong kainin. Nagigimbal ako sa mga nakikita ko. Nasisindak na ako sa asawa ko, hindi na nga yata siya si Lucas. Ngunit nahahabag ako sa kanya. Baligtarin man ang mundo. Siya pa rin ang aking asawa na nakasama ko ng matagal, at aking minamahal. Nang araw na kinuha siya ni Don Alberto, nakarinig ako ng mga boses sa di kalayuan. Idinikit ko pa nga anindi aking tainga upang marinig ito ng lubos. Mga tinig ito na para bang nagdarasal. Nag-oorasyon sa salitang Latin kaya hindi ko maintindihan. Kaya nang ibalik ni Don Alberto si Lucas. Nagbago na ang asawa ko. Lagi lang itong nakatingin sa akin, habang nagsasalita mag-isa umiiyak siya habang naglalaway ang mga labi niya. Nanginginig ang katawan niya at tumutunog ang kumakalam niyang sikmura. Lumalagutok ang mga buto niya sa bawat pakilos. Mukhang nagtagumpay na sila. Inialay na nila ang katawan ng asawa ko sa isang dyablo kapalit ng kaligtasan ng apo nila. Isang sandali pa'y gumapang si Lucas patungo sa pinto. Kinalampag niya ito at pilit itinutulak ang sarili palabas. Para siyang isang mabangis na hayop. Humihiyaw siya habang malakas na binabangga ang pinto na tila umaasang masisira niya ito. Lucas, napahagulhol ako. Wala sa sariling napaupo na lang ako habang tinatakpan ko ang aking mga tainga. Ang mga kalampak na ito, ang mga tunog ng kanyang mga buto ayoko nang marinig ang mga ingay na ito. Hindi ko na matandaan kung ilan araw na. Kami sa kwartong ito subalit gabi-gabi na lang ay naririnig ko ang mga ganoong klase ng ingay. Pagod na ako. Suko na ako. Paulit-ulit na lang na pumapasok sa isip ko ang ginawa nilang kalapastanganan. Sa amin. Hindi mawala sa isip ko kung paano nila unti-unting pinapatay ang asawa ko. Kaya wala akong magawa kundi ang tumalong po ang yakapin ang sarili ko. Tatakpan ko na naman ang tainga ko at hihintayin na lang ang kamatayan ko. Hindi na kasi magtatagal kapag mahina na ang katawan ko. Ay kakainin na ako ng mga langgam o di kaya ng mga daga sa kwartong ito. Ang masangsang na amoy ng laman ng tao ay nakasanayan ko na. Ang mga sakit at kirot ng aking katawan ngayon ay manhid na. Ang natutuyo kong mga balat na natutuklap na ay hindi ko na maramdaman. Pati na ang mga kuko kung natuklap na sa aking daliri dahil pilit kong hinuhukay ang mga pader sa paligid. Nababaliw na ba ako? Hindi ko na kasi matandaan kung kailan ko huling nakita ang sikat ng araw. Wala na sa alaala ko na minsan akong nabuhay ng masaya at normal. Wala na. Bumigay na ang katawan ko. Bumigay na rin pati ang pag-iisip ko. Soledad, sabi ng isang tinig. Napalinga ako sa madilim na paligid. Saan galing ang tinig na yun? Tila nagmula sa kailaliman ng isang balon. Sino ka? Ano na naman ang kailangan mo, bulyaw ko? Heto na naman kasi ang boses na ito at kinakausap ako. Patayin mo si Lucas. Ha? Patayin mo ang asawa mo. Mariin kong tinakpan ang aking tainga. Lumayo ka. Huwag mo akong kausapin, lumayo ka. Patayin mo siya, Soledad. Kainin mo siya. Tumigil ka. Patayin mo ang asawa mo, Soledad, dahil kung hindi ay ikaw ang kakainin niya. Namilog ang aking mga mata sa hilakbot. Kakainin niya ako. Ao. Umiling ako. Unahan mo na siya. Tapusin mo na ang buhay niya. Naglandas ang mga luha ko habang umiiling-iling ang aking ulo. Hindi ko naman layan na dahan-dahan na pala akong bumabangon mula sa aking pagkakatalong ko. Dahan-dahan ay nilalapitan ko na ang asawa ko. Hindi na siya ang asawa mo. Pag-aari na siya ng dyablo, anang pa ng tinig. Napapikit ako.
Nangangatal ang mga labi ko. Hindi ko kaya. Kaya mo. Patayin mo siya, Soledad. Kaya mo. Tumigil ka. Kung sino ka man, tumigil ka. Hindi ko papatayin ang asawa ko. Lumapit pa ako kay Lucas na abala pa rin sa paghampas sa pinto. Halos bali na ang ilang buto niya sa daliri. Nakaangat na rin ang kanyang mga kuko dahil ayaw niyang tumigil sa pagbalya sa pinto. Ang Lucas, hindi niya ako pinansin. Tuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Para siyang mabangis na hayop na gusto ng naghuhumentado. Dinig na dinig ko ang ingay ng kumakalam niyang sikmura. Gutom na gutom siya. At tila ba may batid siyang makakain mula sa labas ng pinto, kaya nais niyang makawala. Lucas, asawa ko, mahal ko. Saka lang siya huminto sa kanyang ginagawa nang marinig niya ang sinabi ko. Pagkuwan ay matalim ang kanyang mga mata nang lingunin niya ako. Bumuka ang bibig ni Lucas. Hindi na, Soledad. Napaatras ako. Ha? Sa kanya pala nagmumula ang tinig na kumakausap sa akin. Muling bumuka ang kanyang bibig na naglalaway sa malapot at masangsang na laway. Hindi na ito ang asawa mo. Ngumiti siya, dahilan para lumitaw ang nangingitim niyang mga ngipin. Pag-aari ko na ang katawang ito. Thank you for listening. Don't forget to like and subscribe.